Ang galing mo po, ma'am. All glory to God. Pero alam niyo, sa totoo lang, hanggang ngayon, parang nahihiya pa rin ako, hindi gano'n kataas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Hindi ako nagagalingan sa sarili ko, pero dapat hindi gano'n mag-isip, 'di ba? Kasi nga 'di ba, Bero, nandito tayo sa harapan, nagse-share nga tayo paano makapasa ng board exam, 'di ba? So 'yun, sabi ko nga sa inyo, hindi ako gano'n yung kagaling-galing talaga 'no, pero ishe-share ko sa inyo ano yung mga natutunan ko, ano yung mga kaya ko na puwedeng i-share talaga sa inyo para makapasa ng board exam at para maging top notcher. So 'yun nga po sa mga nagtatanong, ang average ko is 90 sa board exam. 90 sa Gen Ed, 90 sa Prof Ed. 'Di ba? Sabi ko nun, "Lord, gusto ko pong maging top notcher." Eh, akala ko nun kapag 90 magta-top na oo, yun, medyo matataas yung mga nag-top notcher. Pero okey lang, everything has reason. Kaya nga sabi ko, may dahilan, kaya nga nandito ako na nag-start na nga itong Let Review, Let Lecturer na ito. Dahil sa totoo lang, sabi ko nga, sinagot niyo yung dream ko nun. Dream ko kasi talagang mag-Let Lecturer nun. So, here's another topic. Ay, wait, nakalimutan kong, "Hi teachers, kumusta, kumusta?" Oh, 'di ba? And here's another topic that you should know before taking the board exam. Na-miss niyo 'yon? May mga nakaka-miss nun, ngayon LPT na sila. So yun, mag-number 5 na tayo. To make grade reporting meaningful, which of the following must be done? So 'pag sinabing grade reporting, ito na yun sa mga card. 'Pag nagbibigay na ng mga cards sa mga magulang, ayan, sa mga bata. Ganyan yung mga tanong sa Prof Ed, situational talaga sila. Hindi lahat puro ano ha, behaviorism, cognitivism, ano pa, hindi puro ism, philosophies, theories, marami ding ganyan, tandaan ninyo. Marami ding teaching profession, marami. Ikaw ba naman 150, 'di ba, 150 items. So, 'di ko sinasabing dapat hindi niyo pag-aralan, kundi pag-aralan niyo talaga lahat. Lalo na ngayon, yung assessment, yung mga bagong DepEd memo, pag-aralan niyo 'yan. Okay, so para daw maging meaningful yung grade reporting, ano daw yung dapat nating gawin? A, console parents whose children are not performing well by telling them that nobody fails. So, explain mo lang, sasabihin mo lang sa mga magulang na nobody fails, walang bumabagsak. Pero ine-explain niya ba yung performance ng bata dito? At sa totoo lang, it may give misleading information. Letter B, announce the students or the names of the students who need help. Naku, wag na wag. Privacy. Wag na wag po tayong mag-a-announce ng names ng mga batang kasama sa remedial, mga ganyan. Dapat kakausapin niyo lang yung bata pati yung magulang. Wag na wag niyong gagawin 'to. Letter C, rank the report cards from highest to lowest, then distribute them according to rank. Hindi rin po 'to puwede. Kaya nga 'di ba, with honors, with high honors, gano'n. 'Di ba tinanggal na nga natin yung rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. Pero minsan 'no, sabihin ninyo 'no, maganda rin yun dati 'no. Pero kahit sabihin niyong maganda yun, huwag kayong magpapasok ng sarili niyong opinyon sa Prop Ed, wag na wag. Sumunod kayo kung ano ang batas. And letter D, explain how the grades were computed. So dito naman na-explain ninyo paano kinompute ang grades, bakit ganun ang nakuha ng bata. So dahil pa lang sa mga sinabi ko, alam niyo na ang sagot. What is the correct answer? If you got the correct answer, it means you will pass the board exam. And the correct answer, of course, is letter D. Yun yung pinakatamang gagawin ninyo. Minsan feeling mo, yun na yung tama, yung B, I see, ganon. Hindi po. Kailangan piliin nyo yung best answer. And the best answer here is explain how the grades were computed. Again, wag nyo sasabihin lang na bastang walang bumabagsak. Wag nyo sasabihin ng pangalan ng mga batang bumabagsak. At please, wag nyo pong irarank yung mga bata. That's why the correct answer here is explain how the grades were computed. Letter D. At yun lamang po. Thank you po. Papasa ba? Magtatap.